bumagsak ang administrasyon kung titingnan mo ang resulta ng halalan. Yun ang dapat tingnan niya, sino ba? Kung sinasabi niyang wala siyang alam doon, di sino ba ang nagpakulo nun? Sangayon sa kanyang DILG secretary, kasama siya doon at plinano nila. Di ibig sabihin, kung ang mga nagplano nun, DOJ, sino pa ang nagplano nun? Yung DILG, yung National Security, yung Secretary of National Defense. Ibig sabihin, yun ang dapat niyang tanggapin ng mga resignation. Kasi sila ang nagpakulo doon. Yung DOJ na yan, di ba? Yung DOJ na yan, ever since, mula nang naupo yung President Secretary, palaging nauuna ang kanyang opinion. Hindi pa nag-iimbestiga. Meron na kagad siyang opinion, di ba? Ginawa niya yung kay Bantag, ginawa niya yung kay Tebes, ginawa niya rin yung kay Buloy, ginawa niya yung kay Inday, ginawa niya yung kay Duterte. Lahat yan, palaging kontra. Pero unang-una, hindi ko sinabing mahina ang liderato ni Pangulong Marcos Jr. Ang sinabi ko, yan ang perception ng taong bayan sa kanya. Especially following his admission na bumagsak ang administrasyon kung titingnan mo ang resulta ng halalan. Sapagkat ang kanyang prediction noon, goal niya 12-0. Pero nagbagsakan kahit yung mga nanalo, mababa ang pwesto sa ranking. Pangalawa, yung the fact na pinaparesign niya yung mga membro ng kabinete, ibig sabihin nun, naniniwala siya na ilan o marami sa kanila ang hindi gumagawa ng kanilang tungkulin at hindi natutugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Kaya pinare-resign niya lahat at tatanggalin niya yung para sa kanya ang nararapat na palitan. Yan ang aking sinabi. Now, pagdating naman dun sa sino ba ang dapat natanggalin, dapat titingnan po niya yung unang-una, yung issue ng pagbagsak ng kanyang rating, yung pagtitiwala at kanyang popularidad. Alam natin, yung mga naunang issue ay yung kaugnay sa mataas na presyo ng bilihin, ang kakulangan ng bigas, yung kakulangan ng matatanda mo na sibuyas, kamatis, bawang, lahat ng mga kailangan sa pagluluto sa bahay. Nandun din yung reaksyon ng mababa ang pasahod, ang kawalan ng lupa, ng walang lupa, trabaho ng walang trabaho. Yun ang mga unang dahilan kung bakit bumagsak ang rating niya. At nung dinagdag pa yung kanyang programa ng pagtugis, pang-aapi, pambubuli, ibipisara, at ito'y kumantong doon sa illegal na pag-aresto, pagdetini at pag-suko ng katawan ni ating Pangulong Duterte sa Hague. Doon talagang tuloy-tuloy na ang pagbagsak. At ito, lalong-lalo na yung huling sinabi ko, yun ang dapat tingnan niya, sino ba? Kung sinasabi niyang wala siyang alam doon, di sino ba ang nagpakulo nun? Sangayon sa kanyang DILG secretary, kasama siya doon at plinano nila. Di ibig sabihin, kung ang mga nagplano nun, DOJ, sino pa ang nagplano nun? Yung DILG, yung National Security, yung Secretary of National Defense. Ibig sabihin, yun ang dapat niyang tanggapin ng mga resignation. Kasi sila ang nagpakulo doon. Assuming na hindi siya kasama sa nagplano. Pero sa kayo, walang naniniwala doon. Dahil ito ang presidente ng bansa, hindi po pwede na wala kang alam doon. Kaya nga naging perception, mahina ka. O kaya, ibig niya kayong bawiin yun sa pamamagitan ng
pagpaparisay ng lahat. So, kumbaga, he's asserting himself. Bakit kaya? Yung ba'y dahil sa yung mga naglagay sa kabinete ng mga masiselang pwesto ay wala rito ngayon sa ating bansa? Yan ang mga haka-haka. Dahil ba wala na yung patron nila pwede ka nang manindigan bilang puno ng Estado. Yan ang mga pinag-uusapan ngayon. Pero, having said that, ito bang pagbabalasa makakatulong sa imay niya? Makakatulong. Kahit na nga marami nagsabi, dapat ang magre-resign dyan, ikaw. Pero, huwag na muna natin yan. Ang issue nga yung pagbabalasa ng kabinete. Makakatulong yon in the sense na pag tinanggal niya yung mga dahilan ng kanyang pagbagsak, kasi ang mga masaselo ng posisyon dyan ay yung Secretary of Justice, yung DILG Secretary, yung Foreign Affairs Secretary, naku, yun. Dapat palitan yun. Sino pa? Yung sa National Security Advisor, yung sa punto ng ekonomiya. Yun ang mga malalaking bagay kung bakit bumagsak ang kanyang popularidad at ang pagtitiwala ng bayan. Pag nagawa niya yun, pwede siyang makabawi kasi may 3 taon pa naman. Pero kung talagang gusto niya makabawi, isa lang ang gagawin niya. Napakasimple lang. Ibalik niya ang si Presidente Duterte kasi masyadong maliwanag ang paglabag sa saligang batas. Kaugnay sa pagpapatapon at pagpapakulong kaya dating Presidente Duterte dyan sa Isa pa, yung impeachment na yun, unang-una, kaya naman nagkaroon ng impeachment, hindi rin po pwedeng sabihin na kahit na nung tanggi niya, na wala siyang kilalaman, ay wala rin maniniwala doon dahil siya nga Presidente ng bansa. Ang political reality rito, kung ano ang gusto ng Presidente, yun ang nasusunod sa Kongreso. Ang exception to the rule lang yan si Presidente Duterte na ayaw makialam sa trabaho ng iba. Ngayon, pagdating sa impeachment, walang problema si Inday Sara dyan. Kasi unang-una, wala naman talagang ebidensya. Kaya kung sasabihin mo ang paghatol ay batay sa ebidensya, sobrang panalo na siya. Walang ebidensya. Pero ang problema, hindi naman sa ebidensya maghahatol ang mga senator judges. Kakain naman niya nangyari kay Corona. Walang kaibibidensya pero kinonvict nila. Kasi nga, kung ano ang kumpas noon ng presidente nasunod. Mga kasama pang konsiderasyon. Dito, sa tingin natin, ang magiging konsiderasyon, hindi yung loyalty to the administration. Nandun na tayo na yung mga kakampi ni Presidente Duterte, ni Inday Sara, talagang bobotong absuelto. Pero yung iba, na sabi nila, nako, ano yan, anti-Duterte yan, BBM yan, hindi ako naniniwala doon. Alam niyo ako bakit? Kasi yung mga yan, ang tinitingnan niya sa 2028, takbong muli yan Alam nila, na pag kinontra nila si Inday Sara dito, pareho ng mga kumontra sa kanya at si Presidente Duterte nung nakarangalalan, talagang lalagapak. Hindi mangyayari yun. They will be voting, as I have said, on the basis of what is good for them politically. Yan ang mangyayari dyan. Bihirang-bihira sa isang politiko ang nagbibigay ng hatulan dahil sa kanyang prinsipyo. Bihira yun. Meron, pero bihirang-bihira. At kung meron man, baka isa-dalawa lamang. Kaya nga sinabi ko na yung mga ng executive secretary. Actually, yun ang ugo ngayon na kaya nagkaroon ng pagbabalasa ay dahil yung executive secretary gustong tanggalin. Maliban pa doon sa mga iba. Pero yung mga iba namang performing, mahuhusay naman sila, dapat manatili sila. Gaya Secretary Cristina, Tourism, Secretary Hermosa ng Health, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD,
yung Secretary ng Housing, si Jerry Acusan, at sino pa ba? Secretary ng Department of Agrarian Reform, si Contrato Estrella. Yung DIT rin siguro, wala tayong naririnig na pasama pa sa kanya. So, madaling sabi, meron talagang mga gagaling, gaya ni yung advisor na magaling na bata. Sino nga ba siya? Yung galing sa Robinson, nagpapatakbo ng Robinson Galleria, si Frederick Go. O yun, magaling yan. Yun ang dapat na mapanatili sa kabinete sapagkat yun ang makakatulong sa kanya. The rest, questionable. Teka muna. Alam mo, unang-una, meron pang isang magaling na hindi pa nasusubukan. Si Secretary ng DICT, si Secretary Aguda. Bago yun eh. Mukhang okay yun. Yung sinasabi mong bago sa mabuti binanggit mo, administrador ng OWA. Sapagkat di ba tinanggal si Arnel Ignacio? Ako yung tinitingnan ko, yung mga nababasa ko, hindi ko naririnig yung panig ng Arnel Ignacio. Kaya nagkausap kami kahapon. Tumawag siya at pinaluwanag niya ang panig niya. Sabi niya, shock na shock ako sa nangyari. Kasi parang pinalalabas nitong secretary ng migrant, itong si Kakdak. Alam mo yung Secretary Kakdag dapat palitan din niya dahil ang record niya nung OWA administrator pa masama dahil I had to call the Secretary of Labor para sumbong sa kanya ang ginawa niya doon sa isang airlines carrier na ginamit ng gobyerno para sa transport ng mga OFW during the pandemic. Hindi niya binabayaran. Nandun na yung cheque sa kanya, pinababalik-balik niya, hindi niya pinapapansin. Kaya yun, isa sa mga dahilan kung bakit natin pinupuna siya. Ngayon, lumalabas ngayon dito sa kaso ni Administrador Arnel. Ang sabi niya, ang pinag-uusapan dito, yung pagbili ng OWA nung lupa na tatayuan ng isang building para sa mga transit na kung walang material, doon muna titira. At sa ngayon sa kanya ay 2.5 billion ang presyo pero nabili lang daw nila ng 1.4 billion. Madaling sabi, binili daw nila yon. Ang kanya lang daw na maaaring pagkakamali, oversight. Kasi dapat pinadaan niya sa board yung pagbili. Pero sa ngayon sa kanya, during the meeting sa board, palagi naman daw itong head chairman, Secretary Kakdak, nandun naman daw. Binigyan daw siya ng go signal bumili ng lupa at nabili naman. Maganda naman ang presyo. Definitely, hindi disadvantages. From 2.7, mamayad mula ng 1.4 million. Yun daw ang oversight niya. Pero dapat daw si Secretary Kakdak, bakit hindi siya in-advisean? Panay daw, alam naman daw lahat ng prosedimento, yung step na ginawa niya from the very start. Pagkatapos bigla na lang siyang aakusahan ng ganito. Kaya sabi ko, tawawa naman. Mukhang na-frame up ito. Kasi tinatanong ko siya, ano mga ako yung project na yan? Sabi niya, inumpisa nito ni gustong gawin ito ni Secretary Kakdak nung isa administrador. Hindi naman niya ako na tuloy. Siguro ako nagselo sa iyo kasi ikaw ang mukhang magiging successful sa proyekto yan. Pinalitan mo siya. Pinapoint ka dyan ni Presidente Marcos Jr. Kaya siguro kasama din yung selos. Anyway, ready naman daw siya na pagtanggol ang kanyang sarili. Pero ang problema dyan, sabi ko sa kanya, bakit di mo kasi sinasabi yan sa publiko? Tumawag ka ng press conference at isiwalat mo lahat yan, yung ginawa mo, para malaman naman yung panig mo. Kawawa ka naman. Dahil pag hindi ka umiimik, akala ng lahat, ang naririnig lang yung kabilang panig. O hindi baka ang perception sa'yo, guilty ka. Wala pa. Sabi niya, tatawag daw siya ng press con mamaya. Sabihin mo lahat yung mga kliyento mo sa akin. But sabi ko, kung maalala ko yan, bukas ng umaga, ngayon yun,
babanggitin ko. Mabuti naman at binanggit mo yung issue ng OWA, kaya naalala ko. Kaya nagkaintindihan BBM dyan sa budget deliberation. Sapagkat di ba nagkaroon ng kontrobersya dyan? Yung pinirmahan niya, bago niya pinirmahan, nagkaroon ng mga pagbabago sa House. Natatandaan mo yon? Kaya di ba natulig sana gusto siya hanggang pinagtatanggol niya na wala naman daw pinalit ang pinirmahan niya, yung pa rin. Kaya sabi ko noon, I remember, gumawa ako ng artikulo dyan. Sabi ko, you're reading the wrong documents. Ang binabasa mo, yung pinirmahan mo. Pero yung proposed budget, kung saan may mga blanco doon, hindi mo alam yun. Kung hindi mo alam. Pero wala rin naniniwala doon. Parang ang dating, magkakasapakat kayo dyan, kaya nangyari yan. Kaya ngayon, naging maingat na siya. Sabi niya, kailangan yata nandun na ako. To be consistent with his professed ignorance or innocence of that controversy. Kaya kami niya, titingnan ko na niya. Sisiguraduhin kong walang anomalya dyan. You're saying, Attorney Sal, that you're reading the wrong document, pero baka naman he didn't read it properly. Possibly kaya? Hindi. Wrong document. Kasi nga, ang pinagtatanggol niya, yung pinirmahan ko walang blanco. Pero yung bill mismo na pumasok dun sa Kongreso, binago nila yan Yung pagdating dun sa final, during the deliberation, may mga blanco na yon. Kaya meron nga hindi pumirma doon. Pagdating dun sa dapat na pipirma na, nagkaroon ng mga insertion. At yung final draft, yun ang pinirma ng presidente. Kaya yan ang ginagamit niyang depensa. Teka muna, wala namang mga blanco doon sa pinirma ko. Kaya sabi ko, ang binabasa mo maling dokumento. Basahin mo. Yung nandun sa Kongreso, yung draft bill, bago nagkaroon ng final draft. Oo, kasi abogado Pag kami kasi abogado, pag papipirmahin mo kami sa isang dokumento, binubusisi namin yun. Baka kung anong pinipirma namin, baka may nagpapalsot sa amin. Ganun katindi yan si Presidente Duterte. Di ba sinasabi niya, hindi na nga ako nakakatulog dahil tambak-tambak ang binabasa ko dahil pipirma ko. Hindi na ako nagtataka ba't tinismiss nila. Magkakasama yan yung DOJ na yan, di ba? Yung DOJ na yan, ever since, mula nang naupo yung President Secretary, palaging nauuna ang kanyang opinion. Hindi pa nag-iimbestiga. Meron na kagad siyang opinion. Di ba? Ginawa niya yung kay Bantag. Ginawa niya yung kay Tebes. Ginawa niya rin yung kay Buloy. Ginawa niya yung kay Inday. Ginawa niya yung kay Duterte. Lahat yan. Palaging kontra. Kaya natural lamang yan. Kaya sa tingin ko, dapat pinailan hindi sa DOJ, kung hindi sa ombudsman. Dahil at least yung ombudsman, stricto, talagang stricto at nagbibigay ng desisyon batay lamang sa ebidensyang presenta sa kanya. Ay yung DOJ, masama na ang reputasyon nga Dahil masyadong one-sided, palaging kontra sa kalaban ng administrasyon politically. Pero hindi pa naman, meron pa namang remedyo. Takbo kayo sa mataas na hukuman at sinabi nyo na mali ang kanilang desisyon. Dahil meron namang probable cause. Probable cause lang naman ang kailangan dyan bakit nila dismiss? Consistent kasi ang dismissal sa posisyon ni Presidente Marcos Jr. na walang illegalidad sa ginawa nila. Consistent din yan sa posisyon ng DILG Secretary, no? Consistent din yan sa DOJ Secretary opinion na wala namang nilalaban. Hindi, paano magiging patas dismiss na nga. Kaya kailangan yung mga abogado ni Pangulong Duterte, yung nag-file niyan, punta kayo sa mataas na hukuman. Questionin nyo ang ginawang resolution ng DOJ. Ang tingin ko niya, nagkamali ng payo yung mga abogado kay dating Governor Gwen. Kasi ang sinulatan niya, DILG. Pati tuloy yung DILG USEC. Nasama na. Ang maganda sanang remedyo doon, nag-file siya ng MR sa ombudsman. O kaya naman, dumiretso siya sa mataas na hukuman
at humingi siya ng TRO para hindi matuloy yung suspension. Pero hindi niya sinunod, sumulat pa siya. Kaya tuloy ngayon, may show cause order. Alright, maraming salamat Attorney Sal. At since onti lang yung time and you have an appointment to go to Attorney Sal, I guess we'll just proceed to our comments. So ang una naman po nating babasahin, Attorney Sal, we have a comment from YouTube from Xinyi Sheng. Sabi niya, kung matino si BBM, ang una niyang dapat tanggalin ay si Auntie Claire. Kaso, hindi nga matino. Sa bagay, okay lang para tuloy-tuloy siyang lumubog. Your reaction, Attorney? Hindi naman cabinet secretary yun eh. Kaya pinapabayaan na siguro, diyan ka na lang sa palengke muna. Sige, tuloy mo yan. Hindi cabinet secretary pero baka kailangan na rin mag-resign. Samantala, Attorney Sal, from Patato Tini, a comment from YouTube, what value does BBM see if he participates in the BICAM budget deliberations? In the first place, it is not an executive function with Congress as having the sole power on appropriations. Na-discuss na natin yan kanina. So, just to read out Potato Tini's comment. And from Dorina Rojas, a comment from YouTube still, si Marcos ang nagsimula ng lahat ng kasamaan sa gobyerno ngayon. Tapos hihingi ng reconciliation. Neck-neck niya ay ang US government na nagtututa sa kanya. Yan ang komentaryo ng mga iba. And from Virginia Aruta, good morning. Yung drama ni BBM na bati-bati, gawin niya agad, bring Tatay Diggs back at Pastor Kibuloy out of jail para magkaroon ng taong bayan ng free hospital at medicines. God save the Philippines. Okay. Magiging mapaluri. Hindi porket sinabihan tayo ng hinahangaan natin. Basta tayo maniniwala. Kaya nga tayo pinag-aaral eh. Meron tayong sariling range na tinatawag. Kailangan, let us weigh yung mga naririnig natin and then use our own common sense, number one. Ang nga ng tatay ko, yung promises pag ginamit mo, hindi ka magagamali. Pangalawa, kailangan palagi tayong naninindigan. Whether kaibigan natin yan, kamag-anak natin yan. Pag mali, mali yan. Pag tama, tama. So, huwag tayong mangimi na sabihin natin ang ating nararamdaman. Ipaglaban natin ang ating paninindigan, prinsipyo. Pangatlo, having said that, kailangan ipakita natin sa gawa. Ay, yung alam natin na kontrang-kontra tayo sa ginawa kay Presidente Duterte, let us not confine ourselves to expressing our opposition sa mga text, sa mga SOCMED. Kailangan mag-organize tayo ng mga rally, motorcade, gawin nating regular. Lumabas tayo sa kalye para itong administrasyon makikita nila. Gayahin natin ang Iglesia ni Cristo nung lumabas silang 1.8 million. Dagdagan pa hanggang naging 3 million sa buong Pilipinas. Gayahin natin nung magkaroon ng birthday si Presidente Duterte. Ako'y naanyayahan din. Pero wala pa tayo Schengen visa. 2 buwan akong nag-apply. Dumating sa 27 pa daw. Mukhang malabo na naman. Kasi baka bumangga sa oral arguments. Kaya pina-reset ko na uli yung interview. Anyway, punta ko kayo doon. Sigurado, masaya yan. At saka ipaparamdam nyo si dating Presidente Duterte na palagi kayong nandun at nakikiisa sa kanya.